Situation report sa epekto ng bagyong Krising sa Cagayan Region ating tatalakayin kasama si Regional Director Leon Rafael ng Office of Civil Defense Region 2. Director Rafael, magandang tanghali po. Sang ligtas, magandang tanghali Sir Joey at sa lahat ng mga sumusubaybay sa iyong programa. Sir, kamusta po ang sitwasyon sa Cagayan Valley ngayon? Ano po yung nararanasan nyo na epekto ng bagyong Krising sa ngayon? Sir, simula kaninang madaling araw ay nakakaranas na kami ng pagulan dito sa Lambak ng Cagayan. Sa ngayon ay na-cancel na po yung mga flights mula Manila at saka yung domestic flights natin and inter-island flights sa buong Lambak ng Cagayan at pinagbabawal na rin po ng ating Coast Guard ang paglayag sa ating mga karagatan sa ngayon, sir. So, definitely sir, maulan po dito ngayon sa Lambak ng Cagayan. At amin pong minomonitor dahil sa ulan na ito, ang aming Cagayan River. Sa ngayon sir, ay ang water level sa aming gauging station ay nasa below 2 meters. Ang alert level namin po ay nasa 4.6, so mababa po siya. Minomonitor din po namin ang aming Magat Dam na sa ngayon ay mayroong 184.10 meters above sea level. Ito po ay 6 na metro na mababa mula sa kanyang spilling level na 190 meters above sea level. So yung abiso po ng ating NIA Mariis na magpalabas ng tubig o mag-release o mag-open po sila ng gate ay hindi kinancel po nila yan kasi normal pa po yung level ng ating Magat Dam. Sir, bukod po doon sa mga nakatira malapit sa Cagayan River, meron pong tinukoy yung Mines and Geosciences Bureau po na higit 200 barangay na posible pong maapektuhan. So sa tala ninyo, ilan pong pamilya ang pwedeng maapektuhan at meron po I assume meron po tayong ginawang preemptive evacuation. So nasa ilang pamilya po at individual ang mga ito? Sa ngayon sir, yung naghinintay po namin yung mga datos ng preemptive evacuation at kahapon po ay naglabas na po kami ng utos na mag-conduct ng preemptive evacuation ng ating mga local government units through their local DRRMOs. Lalong-lalo na sa mga areas na palaging binabaha at pwedeng bahain at doon sa mga areas na meron din pong pwedeng mangyari na landslide. Sa ngayon sir ay wala pa kaming datos at inasaan po namin na mamayat-mayat magbibigay na atin yung ating mga local government units at medyo maliwanag pa naman. Ito na po yung pagkakataon nila para mag-conduct ng preemptive evacuation sa ating mga kababayan po. Sir, ayon po sa DSWD, higit 127,000 na family food packs ang kakailanganin para sa inyong rehiyon. So, sapat na po ba yung supply na nasa inyo ngayon? At ano pa po yung mga kakailanganin ng mga ating mga kababayan na posible pong manatili sa mga evacuation center? Sa ngayon, Sir Joey, yung ating family food packs ay meron ng preposition yung ating DSWD. At meron na rin po sila naka-standby na 104,000 pa na family food packs sa kanilang stockpile. Ito po ay maliban doon sa mga na-forward na sa mga local government units at sa mga iba't ibang warehouses ng DSWD dito po sa Lambak ng Cagayan. Meron po tayong sapat sa ngayon na Sir Joey. Kanina po nabanggit nyo, sir, na bawal na pong maglayag. So, kamusta naman po yung pagmomonitor nyo dun sa mga nakatira sa coastal areas? Kasi meron din sinasabing banta ng storm surge hanggang 1 to 2 meters po. Yes, Sir Joy, tama ka. 1 to 2 meters yung banta ng storm surge dito sa mga dalampasigan ng lalawigan ng Isabela at ng Cagayan at ng sa Batanes. Sa ngayon sir, ay nagbibigay naman yung ating mga Coast Guard ng 10-second video clip ng ating karagatan at medyo maganda pa po yung hindi pa po ganong kalaki yung mga alon sa ating mga karagatan sa ngayon. Nagbibigay po yung ating Coast Guard. Hourly po yung binibigay nilang update sa atin. 10-second video clip po. Sa ngayon po, RD, ano po yung direktiba ng inyong tanggapan sa mga LGU po
I understand heightened alert po tayo. So ano po yung specific directives nyo, lalo na po sa mga barangay? Sa amin, sir, nasa red alert na kami mula kahapon pa dahil tutumbukin nga dito sa lambak ng Cagayan. Kaya ang aming direktiba sa ating mga local government units, especially sa mga affected na barangay, is conduct preemptive evacuation na po para mas iligay sila sa mas ligtas na lugar and siguruhin na yung ating mga evacuation centers ay naka-ready na po at nandun lahat yung kakailanganin ng ating mga kababayan gaya ng tubig, pagkain at medisina po sa mga evacuation centers. At yun po ang sabi namin sa local government units na yung mga response asset nila ay kailangan ready na nila at i-preposition kung kinakailangan po. And to conduct forced evacuation sa mga areas na po pwedeng mabaha o magkakaroon ng landslide dahil sa kasalukuyang pag-uulan dito po sa amin sa Lambak, Cagayan. RD, nabanggit nyo po yung response assets. So, kamusta naman po yung ating rescue teams, medical response teams, pati po yung ating mga communications teams in terms of kahandaan po at yung supply ng kanilang mga gamit? Yes, Sir Joey, mula pa nung kapon ay inactivate na namin yung aming response cluster. Kaya nakahanda na po sila, naka-standby sila sa ating response cluster na pinanungunahan ng AFP ay meron na rin po silang pre-deployment ang ating AFP, ang PNP, ang BFP at ang ating Coast Guard. Yung sa DOH naman po natin, sir, ay meron na silang mga preposition na mga medisina po. Actually, Sir Joey, every 10 o'clock po ay nagkakandak kami ng press briefing na inatendihan lahat ng mga member agencies ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction Management Council, kasama yung ating mga DRRM officers ng mga provincial, municipal at saka city at yung ating mga media partners dito sa Region 2, Sir Joey. RD, sakali pong may kailangan po ang inyong mga kababayan sa mga nasasaklawan nyo, meron po ba kayong hotline o kung sakali pong mawalan po tayo ng linya ng komunikasyon, paano po sila makikipag-ugnayan sa inyong tanggapan? Na yung mga social media natin dito ay very active, Sir Joey, at saka yung mga may sariling hotline yung ating mga local government units at ang aming alternate is yung ating mga VHF radio sa kasalukuyan kasi pag nawala yung power natin, malamang Sir Joey, yung ating internet connectivity ay mawawala rin. Kaya ang alternate namin is yung ating mga base radios ng mga local government units mula sa municipal hanggang sa provincial at saka nakakonekta po dito sa amin sa regional. Bilang panghuli na lamang po, RD, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa Cagayan Region, alinsunod na rin po sa tagubilin ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na zero casualties at dapat ligtas po lahat. Yes, Sir Joey, sa ating mga kababayan dito sa Lambak ng Cagayan, siguruhin po na nasa ligtas kayong mga lugar at lalong-lalo na yung mga nasa gilid ng Cagayan River at yung mga palaging binabaha at maring bahain doon sa mga landslide prone areas. Ito na po yung pagkakataon nyo habang maliwanag pa po na lumikas sa mas ligtas na lugar, preferably yung inyong mga evacuation centers na pinaprovide ng inyong mga local government units. Ayan. So, panatilihin po makaantabay sa mga ulat panahon ng MGB at saka ng ating pag-asa para alam nyo po yung kaukulang paghahanda sa inyong mga lugar. Ayan po. Maraming Malinaw salamat, po. Sir Joey. Malinaw po ang sinabi ni RD habang may panahon pa po at pwede pa tayong lumikas sa mga ligtas na lugar, lalo na po doon sa mga may posibilidad na magkaroon ng landslide o storm surge ay lumikas na po tayo. Maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Leon Rafael ng Office of Civil Defense Region 2. Thank you, sir.